Mateo, halika na. Bilisan mo. Sabi ko na sa'yo, nanlalalaki yung asawa mo. Kitang-kita ko kung gaano siya nakayapo sa likod ng lalaki kanina at humawak pa siya sa braso nung bumaba. Napakalandi. Hindi na nahiya. Kapag sinabi ko bang oo, mananahimik ka na? Tsaka pwede ba, Krista? Kung makaasta ka para ka may pakialam pa sa akin, wala namang mas importante sa'yo kundi ang lintik na posisyon mo sa trabaho. Tsaka patas na tayo. Nanlalaki ka, nang babae naman ako. Krista, patawarin mo ako. Kasalanan ko. Ako nagtulak sa kanya na gumawa ng bagay na ikasisira ninyo. Gusto ko lang maghiwalay kayo at bumalik siya sa akin. Kaya naisip kong napakamakasarili nyo. Masyadong makitid ang utak nyo. Masyadong marumi. Mula nung maging mag-asawa kami ni Mateo, wala na kayong ibang ginawa kundi siraan ako. Ngayon, masaya ka na ba na ikaw ang naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin? Naging masaya ka ba? Sumagot ka! Taon 1977, Samar. Bandang 6:00 ng hapon, masayang pinagmamasdan ng mag-inang si Lilia at Angela ang apoy mula sa mga natutupok na tuyo na maliliit na sanga at tuyong dahon ng mga kahoy na nakapalibot sa kanilang bahay. Bakas ang simpleng pamumuhay mula sa dingding at bubong na gawa sa lumang pawid. Malayo rin sila sa kabahayan. Ang tanging naririnig lamang nila ay ang nakabibinging huni ng kuliglig, palaka at sa kalagitnaan ng gabi ay ang nakapangingilabot na huni ng mga kwago. Pinili ni Lilia na bumalik sa bahay na yon mula na magkahiwalay sila ng kanyang kinakasamang si Ruben. 3 taon pa lamang si Angela nung magpakasal sa ibang babae ang kanyang ama. Mula nang matuklasan ni Ruben ang tungkol sa kanyang pagiging mambabarang, ay unti-unti na yung lumayo kay Lilia hanggang sa tuluyan na silang iwanan ng lalaki. Sige, umalis ka. Ipagpalit mo kami ng anak mo sa babae mo. Talagang aalis ako dahil hindi ko masikmura na isang babaeng katulad mo ang pakikisamahan ko habang buhay. Pareho lang kayong salot ng anak mo. Huwag mong idadamay ang anak ko sa galit mo sa akin. Oo, mambabarang ako. Pero wala akong ginawang masama sa'yo. Ginawa ko lang ang lahat para maging maayos ang relasyon natin. Hindi ako nagkulang, Ruben. Minahal kita. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Isang malaking pagkakamali na naging bahagi ka ng buhay ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit wala nagmamahal sa'yo. Kung bakit ka iniwan ng tatay ni Angela at kahit kailan walang tatanggap at magmamahal sa inyo mag-ina. Pagsisisihan mo to. Akala mo ba hindi ko alam? Alam ko kung bakit mo ko iiwan. Hindi ako natatakot sa'yo. Bit-bit ang isang bag at hindi man lamang lumingon ang lalaki sa noon ay duguan dahil sa malakas na pagkakatama ng ulo nito sa simentadong sahig ng bahay na noon ay kanilang inuupahan. Nandilim ang paningin ni Lilia nung mga oras na yon, ngunit pinili niyang bumangon nang marinig ang pag-iyak ng kanyang anak na babae. Nang makabangon, humarap siya sa salamin at pinagmasdan ang kanyang sarili. Kitang-kita niya ang pag-agos ng dugo mula sa tagilirang bahagi ng kanyang noo. Pinahid niya na lamang yun gamit ang laylayan ng kanyang damit bago kinarga ang kanyang anak. Mahigpit na niyakap ni Lilia si Angela habang hinihimas-himas ang buhok nito na noon ay 8 taong gulang pa lamang. Papasok na sana ang mag-ina sa kanilang bahay nang napalingon sila sa boses ng isang lalaki na animoy galit na galit. Nanlaki ang mata ni Lilia, sabay hinila ang braso ni Angela. Tumakbo sila papasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto gamit ang lubid na nagsisilbing panali doon. Lilia, lumabas ka dyan! Kung ayaw mong pareho kayo matupok ng anak mo sa loob ng bahay na yan, kailangan mo magbayad sa ginawa mo sa pamilya ko, lalong-lalo na sa pagpapahirap mo sa akin. Papatayin kita! Kayo ng anak mo!
Nay, sino po yun? Bakit niya po tayo papatayin? Anak, umalis ka na. Dumaan ka sa maliit na awang dun sa kusina. Dalhin mo ang bag na ito. Nandito ang lahat ng kailangan mo. Huwag mong kalilimutan lahat ng itinuro ko sa'yo. Gamitin mong kaalaman mo upang ipagtanggol ang sarili mo. Huwag kang magpapaapi sa kahit na sino, anak. Lumaban ka at pumatay ka kung kinakailangan. Sa tuwing nasa panganib ka, sambitin mo ang mga orasyon na itinuro ko sa'yo upang mailigtas mo ang sarili mo. Tandaan mo, anak, mahal na mahal ka ni nanay. At kahit saan ka magpunta, poprotektahan kita. Nanay, hindi kita iiwan. Ayaw ko pa magkahiwalay tayo, Nay. Makinig ka sa akin. Darating ang araw na magkakasama rin tayo, pero sa ngayon kailangan mo munang umalis. Tumakbo ka, magtago, magpakalayo-layo ka dito. Sa oras na makalabas ka dito sa loob ng bahay, huwag ka nang lilingon pabalik. Naintindihan mo? Sige na, umalis ka na! Tumango na lamang ang bata habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha at tumakbo dala ang isang maliit na lumang bag na kulay itim. Kasabay ng kanyang pagtakbo ay ang unti-unting pagkaputol ng lubid at pagkasira ng pinto na yari sa kawayan dahil sa pagtama ng itak sa bawat wasiwas ni Ruben. Ilang sandali pa, tuluyan na nung nasira ang pinto at napasok ang kabahayan ni Lilia. Sa tingin mo ba mapapatay mo talaga ako? Oo, at hindi lang ikaw, pati na rin ang anak mo. Pagbabayarin kita sa pagpatay mo sa asawa at anak ko. Kahit patayin mo ako, Ruben, mananatiling buhay ang sumpa ng kamatayan sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Akala mo ba nakalaya ka na sa sumpa ng kamatayan? Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Demonyo ka talaga. Wala kang kasing sama. Nasaan yung anak mo? Nasaan siya? Halimaw! Ikaw ang gumawa ng halimaw. Nasa harapan mo ngayon. Hindi mo masasaktan ang anak ko. Sinusumpa ko yan. Akala mo ba matatakasan niya ako? Mamatay ka na! Bumulwak ang dugo sa tagiliran ng mambabarang, kasabay ng kahindik-hindik na halakhak ni Ruben. Kasama ng bawat sulok ng parte ng bahay na ito, unti-unti ka na magiging abo, Lilia. Ipapatikim ko na sa iyo magiging buhay mo sa impyerno. Lumagablab ang apoy sa buong kabahayan nang tuluyang nilisan ni Ruben ang lugar na yon. Hindi pa yun nakuntento, kinuha niya pa ang isang gasera na may lamang gaas at ibinuhos sa katawan ni Lilia. Nilibot niya ang buong paligid ng bahay at ilang mga lugar na maaaring pagtaguan ng bata, ngunit nabigo siyang makita yon. Lakad-takbo niya pang binagtas ang masukal na daan at nagbabaka sakali na maabutan ang anak ni Lilia na si Angela. Samantala, hangos na hangos si Angela sa patuloy na pagtakbo, katulad ng bilin ng kanyang ina. Bagamat hindi sanay dahil lumaki sa loob lamang ng bahay, ay ramdam niya ang labis na pagod nung mga sandaling yon, hanggang sa tuluyan na siyang madapa at napilayan ang kanyang kanang paa. Nanatiling saklay ang kanyang bag habang hinihimas ang kanyang binti. Napabuntong hininga na lamang yon, sabay nag-ipon ng lakas upang muling makabangon. Walang luha sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Dahil para sa kanya ang pagluha at pag-iyak ay para ng pagkatalo at pagsuko. Hindi yun ang turo ng kanyang nanay Lilia. Itinikom niya ang kanyang kamao at unti-unting bumangon. Ngunit bago pa man tuluyang nakatayo, ay isang malakas na sigaw ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata at walang lingon-lingon na pilit na inihakbang ang kanyang pilay
na paa. Huwag ka nang tumakbo, bata. Mapapagod ka lang. Huli ka! Bitawan mo ako! Masama ka! Wala nang masasama pa sa nanay mo. At tulad niya, wala ka rin pinagkaiba sa kanya. Kaya dapat na rin kitang patayin. Hindi totoo yan! Hindi pa patay si nanay! Hindi mamamatay ang nanay ko! Halimaw ka rin talaga katulad niya. Mamamatay ka! Habang sinasakal ang walang kalaban-laban na bata, ay ipinikit na lamang ni Angela ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang bawat kataga na kailangan niyang sambitin nung mga oras na yun. Ilang sandali lamang ay unti-unting nakaramdam ng panghihina si Ruben. Nanigas ang kanyang mga kamay, pati na rin ang kanyang mga paa. Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang saktan ako! At kulang pa yan dahil sa pagpatay mo sa nanay ko! Ikaw ang masama! Ikaw ang halimaw! Kasabay noon ay ang paninikip ng dibdib ni Ruben hanggang sa hindi na siya makahinga. Unti-unting nagiging malabo ang kahindik-hindik ng ngisi na nakaguhit sa mukha ng bata na naglalakad paatras mula sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan, kaya naman kahit hindi niya nagamit ang flashlight na nasa kanyang bag, ay kitang-kita niya pa rin ang kanyang dinaraanan. Nay, saksi ang buwan kung paano ko sinunod ang utos niyo. Mahal na mahal kita, nanay, at hindi ko kayo bibiguin. Nang makaramdam ng pagod, nagpahinga muna si Angela sa lumang kubo na kanyang natagpuan sa gitna ng kagubatan. Nang makaidlip at makabawi ng lakas, ay muli siyang bumangon at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Angela ay nakarating siya sa unang baryo mula sa kanyang pinagmulan. Iilan lang din ang mga nakatira doon, ngunit malayo ang itsura ng mga bahay sa kinalakhan niyang tahanan. Gusto ko sa mas malaki at mas maayos na bahay. Siguro marami diyang pagkain. Nagugutom na ako at nauuhaw. Pero anong sasabihin ko? Makakapasok kaya ako? Baka salbahe rin ang mga nakatira dyan katulad ng lalaking pumatay kay nanay. Ay, pero bakit ako matatakot? Kaya kong protektahan ang sarili ko. Walang pwedeng manakit sa akin. Bandang 5:00 ng umaga, lumusot siya sa bakod na yari sa kawayan. Sarado ang pinto sa harapan ng bahay, kaya tumungo siya sa may gawing likod. Natuwa naman siya dahil wala yung pinto. Agad siyang tumungo sa may katamtamang laki ng mesa. Napapangiti pa siya nang makita ang mga di pamilyar na kagamitan. Binuksan niya ang isang Tupperware na nasisiguro niya na may laman na pagkain. Nang mabuksan ay nakita niya ang napakaraming tinapay. Inamoy-amoy niya pa yun at nasisiguro niyang masarap at pagkain yun dahil sa nakakatakam na lasa. Ang sarap! Ano kayang tawag dito? Nakakain na kaya nito si Nani dati? Ang sarap talaga! Nung mga oras na yun, bumangon naman si Mang Homer sa kanyang higaan dahil may naririnig siyang kalampag sa kusina. Mukhang may pusa sa kusina. Naku, baka ihulog yung Tupperware at mabuksan. Uunaan pa yata ako sa tinapay na binili ko kagabi. Masarap pa naman yun sa kape. Tumungo yun sa kusina at napalunuklaway nang makita ang isang bata na malaanghel ang muka. Sarap na sarap sa pagkain ng tinapay at nakaupo pa sa ibaba ng kanyang mesa. Sino ka? Anong ginagawa mo dito at bakit mo kinakain yung tinapay ko? Nagugutom po kasi ako. Kagabi pa po ako hindi kumakain. Heto po, may isa pa po. Sa inyo na lang. Sige na. Kainin mo na. Ang bihira kang bata ka, oo. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko.
Sino ka? Nasaan ang mga magulang mo? Ako po si Angela. Ano po yung magulang? Magulang? Nanay o tatay? Sino nanay at tatay mo? Wala na po. Patay na po ang nanay ko at wala rin po akong tatay. Galing po ako sa malayong malayo. Naglakad lang po ako ng naglakad hanggang sa nakarating po ako dito. Kaya ba ganyan karumi ang paa mo? Aba, may sugat ka. Ay, kawawa ka naman bata ka. Wala ka bang tsinelas? Tsinelas? Ano po yun? Ito, katulad nitong suot ko. Ang tawag dito, tsinelas. Kawawa naman ang batang to, oo. Mukhang walang kamuwang-muwang at... Ay... Wala po kayong anak? Bah, wala. Ako lang ang nakatira dito. Pwede po ba akong makitira dito? Magbabayad po ako. May pera ka? Opo, eto po. At ito po, may nakasulat po dito si nanay. Hindi ko po alam kung paano basahin. Agad na kinuha ni Mang Homer ang sulat sa lumang papel at ang pera na nakalakip doon. Alagaan mo ang anak ko. Hahanapin ko siya at kukunin sa'yo. Akala ko ba patay na ang nanay mo? Paano kanya kukunin? Nagkibit balikat na lamang si Angela at tumakbo sa may timba, kumuha ng tabo para uminom. Oh, sandali, anong gagawin mo? Nauuhaw po ako. Ay, eto, ang tawag dyan, baso. Yan ang ginagamit kapag iinom ng tubig. Patuloy pang itinuro ni Mang Homer ang mga bagay na kanyang nakita at ang tamang gamit ng mga yon. Malugod naman na nagpasalamat ang bata at hinawakan ang muka ng lalaki. Wala mang sinambit na salita ay nabasa niya ang tuwa at pagpapasalamat sa muka ng bata. Angela, ako si Mang Homer. Tawagin mo na lamang akong Tatay Homer. Tutal, wala naman akong anak ay aampunin na lamang kita. Aampunin? Ano po yun, Tatay Homer? Aalagaan. Pwede rin kitang pag-aralin para marami kang matutunan. Mukha namang matalino ka at mabilis matuto. Gusto mo ba yon? Mula ng araw na yon, si Mang Homer na ang tumayong magulang ni Angela. Nakapag-aral siya at higit sa lahat, itinuring siya nitong higit pa sa tunay na anak. Makalipas ang maraming taon, hanggang sa nagdalaga na si Angela. Labis naman ang pagpapasalamat ni Mang Homer dahil mula nang kupkupin niya ang bata, ay naging lapitin na siya ng swerte. Naging maayos ang kanyang buhay dahil sa saganang ani sa bukid. Nakabili rin siya ng sariling bangka at palaging napakarami ang kanyang huli. Naging suki rin siya ng mga patayaan at halos linggo-linggo siyang nananalo. Naging usap-usapan ng buong baryo ang malaking pagbabago sa buhay ng lalaki. Marami ang naging masaya para sa mag-ama, ngunit meron ding mga halang ang kaluluwa na nagtangka sa buhay ni Mang Homer nang dahil lamang sa pera. Isang gabi, nadatnan ng lalaki ang mga magnanakaw sa kanilang bahay. Nanlaban yon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Puno ng saksak ang katawan at naligo sa sarili niyang dugo. Anong gagawin natin dyan? Ayoko makulong. Talagang makukulong tayo pag hindi natin iniligpit ang katawan ni Mang Homer. Pero, paano kung dumating na yung anak niya? Wala na tayong sapat na oras. Umalis na tayo. Nung mga sandaling yun, patakbong pumasok sa tarangkahan si Angela. Ramdam niya kasi na may hindi magandang nangyari sa kanyang Tatay Homer. Nang makapasok sa kabahayan ay nadatnan niya ang dalawang lalaki na hinihila papunta sa may kusina ang wala ng buhay niyang ama. Anong ginawa niyo sa tatay ko? Hoy, kung ayaw mo magaya sa sinapit ng tatay mo, mas mabuti pang itiko mo na lang yung bibig mo. Bitawan yung tatay ko! Narinig niyo ba? Bitawan niyo siya! Aba, hindi ka man lang ba natatakot sa amin, ha? Bakit ako matatakot sa mga magnanakaw at mamamatay taong tulad nyo? Dahil sa mga armas na hawak nyo?
Hindi niyo matatakasan ang ginawa niyo sa tatay ko at hindi na rin kayo makakaalis pa sa kinatatayuan niyo. Ang kamay ko! Anong ginagawa mo? Patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita si Angela habang dinuduro ang dalawang magnanakaw na lalaki. Isa kang alagad ng demonyo! Tigilan mo yan! Hindi lamang yan ang sasapitin niyo. Hindi lamang kayo magbabayad ng kasalanan niyo. Pasasakitan ko lahat ng importanteng tao sa buhay niyo. Papatayin ko rin sila habang kayo walang magagawa para iligtas sila sa kamatayan. Mga inutil! Naging matunog sa buong baryo ang pagpanaw ni Mang Homer. Marami ang nakiramay sa 3 gabing lamay na inilaan ni Angela para sa kanyang kinilalang ama. Walang bahid ng luha, ngunit mababasa sa kanyang mga mata ang lungkot na muling mawalan ng mahal sa buhay. Ikinagulat ng lahat na hindi man lamang nagsampayon ng kaso laban sa mga itinuturo niyang suspect sa pagpatay kay Mang Homer. Ngunit ang ipinagtataka ng mga magulang ng 2 binata ay hindi pa rin nila makausap ang kanilang mga anak. Naging usap-usapan ang mga pangyayaring yon sa mismong huling gabi ng burol ni Mang Homer. Lalong-lalo na si Aling Josie na hindi mapakali at hindi kumbinsido sa mga nangyari, kasama ang kanyang anak na si Mateo na noon ay nasa labas ng tarangkahan at pasilip-silip sa mga taong nakikiramay. Alam mo, hindi pa rin daw nakakapagsalita at parang takot na takot daw yung 2 nanaksak kay Homer. Bakit naman sila pang matatakot sila na nga tong nakapatay? Si Mang Homer ang biktima at hindi ang mga hayop na magnanakaw na yun. Kawawa naman si Angela. Mahal na mahal niya pa naman ang tatay-tatayan niya. Pero hindi ka ba nagtataka, anak? Maliban sa mga sinabi ng ampun na yan ni Homer na siyang pinaniniwalaan natin, ano ba namang malay natin sa kung ano talaga ang totoo nangyari? Tingnan mo nga yang si Angela. Napakaganda ng mukha pero ewan ko ba, mula bata pa lamang yan ay may nararamdaman na akong kakaiba sa kanya. Ay, ano po bang ibig niyong sabihin, Nay? Hindi kaya siya lang naman ang... Nay, wag nga kayong ganyan. Namatayan na nga yung tao, pag-iisipan niyo pa ng masama. Bakit ba? Sa totoo lang, pwede niya namang gawin yun dahil hindi niya rin naman kadugo si Homer. Malay mo, magkakasabot pala sila. Malay mo nga, maniligaw niya yun at inutusan niya lang. Tama na nga yan, Nay. Kung ano-ano na naman yan pumapasok sa utak niyo na haka-hakang kwento. Pakiusap, sarilinin niyo na lang. Baka mamaya, mangati na naman yung dila niyo at kung saan-saan na naman makarating yan. Umuwi na lang kaya tayo. Ay, maigi pa nga at busog naman ako dito sa sopas. Hindi ko na nga maubos Maigi pa dalhin ko na lang. Ay nako, nanay talaga. Pang-4 nyo na yan Sige kayo, mumultuhin kayo ni Mang Homer pag inuwi nyo pa yan. Oo na, sige na. Eto na nga, itatapon ko na lang. Habang naglalakad palabas ng tarangkahan ng mag-ina ay muling napalingon si Mateo sa noon ay nakatanaw sa kanila na si Angela. Siguradong malungkot na malungkot siya ngayon. Gusto ko sana siyang lapitan kaya lang nakakahiya. Baka hindi niya naman ako pansinin. Habang iniisip ng binata si Angela ay hindi niya naman napansin na kinakausap pala siya ng kanyang nanay Josie. Natauhan lamang siya nang hampasin siya noon sa balikat. Aray, Nay naman, bakit niyo ako hinampas? Abat, kanina pa ako ngawa ng ngawa dito, hindi ka man lamang umiimik. Bingi ka ba o wala ka na naman sa sarili mo? Sabi ko bumili ka muna ng kape at asukal sa tindahan. Baka sakaling bukas pa at nakalimutan ko kanina. Akin na ho yung pambili. Ay, wala ka bang pera dyan? Hindi ba't may pera ka pa? Nako, sinasabi ko na nga ba Naubos na naman sa toong its yung pera nyo? Nagtanong ka pa. Minalas ako kanina Itigil nyo na kasi ang pagsusugal, Nay. Nagsasayang lang kayo ng pera. Isa pa, hindi naman kayo nananalo Sige na, pumasok na kayo sa bahay at matulog na kayo.
Salamat anak ha. Napakabait talaga ng anak ko. Lalong pumupogi. Bili ka rin ng tinapay ha. Naku, ng bola pa. Gatas, para may pansopas tayo. Gusto mo? Makalipas ang 1 buwan, naging sunod-sunod ang pagkamatay ng mga kaanak ng magnanakaw na pumatay kay Mang Homer, mula sa mga magulang nito at mga kapatid. Ayon sa mga albularyo, hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa mga yon, hanggang sa hindi rin nagtagal ay binawian na ng buhay ang 2 magnanakaw sa magkaparehong araw. Maraming nagsasabi na karma yon dahil sa walang awa nilang pagpatay kay Mang Homer. Ngunit iba ang naging pananaw ni Aling Josie sa mga sunod-sunod na pangyayaring yun. Isang araw, habang abala sa pagsusugal ang ginang, yun din ang kanilang pinagchichismisan. Imposible naman na nakakahawang sakit kasi kung totoo yun, di sana pati tayo mga taga rito'y nahawa na rin. Tsaka, pamilya nung 2 pinuntirya, hindi ba't ka hinahinala? Alam nyo, sa tingin ko, may lahing mangkukulam o di kaya ay mambabarang yan si Angela. Kaya siguro hindi siya gaanong nakikihalubilo sa mga taga rito, lalo na nung namatay na si Homer. Ay nako, kung sakali mang totoo yan, masisisi mo ba siya? Kung sa kamag-anak mo ginawa yung ginawa kay Homer, kahit sa ano pang paraan, gaganti ka rin. Pero hindi naman tama yun. Sana'y pinakulong niya na lang. Kawawa naman yung mga nadamay. Yan tayo ha? Naawa ka sa pamilya ng mga hayop na magnanakaw na yon? Sa posible pa nila mabiktima, hindi? Isa pa, mabait yan si Angela. Marami siyang natutulungan ng mga taga rito sa atin. Lalo na ngayon, siya nang namamahala sa lupain na iniwan ni Mang Homer. Gayon din sa mga mangingisda na siyang gumagamit ng bangkang pandagat. Partida na lang na wala na rin magnanakaw sa baryo natin. Sana nga ang isinod niya yung mga hayop na tsismosa dito na maging mapayapa ng buhay ng lahat, ha? Napalunuklaway na lamang si Aling Josie at nagtawanan naman ang ibang naroon. Ako bang pinagtatawanan ninyo? Mga lintik kayo? Kung ayaw nyo maniwala, di wag, makauwi na nga lang. Padabog na umalis ang ginang na pabulong-bulong pa sa sobrang inis. Masyado naman pikon yan si Josie. Siya tong pasimuno ng kung ano-anong kwento pero ayaw naman yan tawagin tsismosa. Ay, nakakarindi na rin paulit-ulit na lang. Hindi naman siya inaano ni Angela pero pinag-iinitan niya. Naku, paano kaya yun? Mukhang pinopormahan pa naman ni Kuya Mateo yang si Angela. Di lalo na lamang siya magagalit niyan. Ang choosy naman ni Aling Josie, kung tutuusin, saan pa siya makakakita ng dalagang masihigit pa sa ganda at kabaitan ni Angela dito sa baryo natin? Isa pa, malapit na makatapos sa kolehiyo yun. Huwag ka na magtaka, bayaw. Lahat naman na nakikita nun may napupuna siya, pero yung sarili niya hindi niya makita, ha? Sakit niya na yata yung ganyang gawe. Mabuti na nga lang at nagmana sa tatay si Mateo. Samantala, nang makarating si Aling Josie sa tapat ng kanilang tarangkahan, napakunot noo siya habang nakatanaw sa 2 tao na nakatayo sa di kalayuan at tila masayang nag-uusap nung mga sandaling yon. Madilim kaya hindi niya gaanong maaninag ang kanilang mga muka. Ilang sandali pa, lumakad na papalapit sa kanya ang lalaki at kumaway naman ang babae sabay pumasok sa tarangkahan ng bahay ni Angela. Aba, mukhang may manliligaw na ang bruha. Sino naman kaya ang malas na lalaking yon? Hinintay niyang makalapit sa kanya ang lalaki upang maaninag ang muka noon. Ngumiti yun sabay tinawag ang kanyang pangalan. Nay! Kanina pa ba kayo dyan? Himala, ang aga yata ng uwi nyo ngayon Akala ko aabutin na naman kayo ng hating gabi sa sugalan Lintik ka? Aray, nay naman. Sakit mo na. Ano na naman bang kasalanan ko? Ano yung nakita ko kanina? Anong ibig sabihin nun, ha? Bakit kinakausap mo ang babaeng yon? Gusto mo rin ba matulad sa mga pinatay niya? Nay, hindi naman totoo yun.
Kahit siya nabigla rin sa nangyari sa mga pumatay kay Mang Homer at sa mga kamag-anak ng mga yun. Tanga ka ba? Malamang hindi niya sasabihin yun sa'yo. Makinig ka sa akin, Mateo. Ayaw ko na makita o malaman na nakikipag-usap ka sa Angelang yon. Huwag na huwag mo akong susuwayin kung hindi makakatikim ka talaga sa akin. Nay, matanda na ho ako. Hindi na ho ako bata para pagbawalan niyo pa sa kung sinong kakausapin o kakaibiganin ko. Isa pa, ramdam ko at ako mismong nakakakita kung gaano siya kabuting tao. Ang totoo, hindi ko nga po alam kung anong dahilan at ang init ng dugo niyo sa kanya. Di minsan hindi mo ako sinuway at hindi ka sumasagot sa akin ng ganyan. Tapos ngayon, dahil sa Angelang yan, pagsasabihan mo ako ng ganyan? Umayos ka, Mateo. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikakapahamak mo at lalong-lalo na ikagagalit ko. Kahit sinong babae matatanggap ko pero hindi ang alagad ng demonyong babae na yon. Napailing-iling na lamang si Mateo sabay pumasok sa loob ng bahay at pumunta sa kanyang silid. Patuloy pa rin sa pagsasalita at pangangaral si Aling Josie. Binuksan na lamang ng binata ang radyo at malakas na pinatugtog upang hindi niya marinig ang nakakabinging boses ng kanyang ina. Aba, bastos ka na talaga! Patayin mo yan at makinig ka sa aking lintik ka! Lumipas ang mga araw, hindi na napigilan pa ni Aling Josie ang kanyang anak sa kabila ng kanyang pagtutol. Nagpursigi pa rin sa panliligaw kay Angela si Mateo. Kumusta? Balita ko galit na galit sa atin ang nanay mo Alam mo namang hindi niya ako gusto, bakit hindi mo na lang siya sundin? Ayaw ko naman na mag-away kayo ng dahil sa akin. Ay, narinig ko siya kanina sa may tindahan. Galit na galit at... Angela, huwag mo nalang pansinin si nanay. Siguro nasasabi niya lang yan dahil hindi ka pa niya masyadong kilala. Pero kung sakali man na magkakasama kayo at mas makikilala ka niya, siguradong mapapamahal din agad siya sa'yo. Parang ako lang. Sana nga, Mateo, pero mukhang malabo yata mangyari yon dahil base sa mga narinig ko, mukhang malabo na magustuhan niya ang isang babaeng katulad ko. Ang totoo niyan, tama naman siya. Mula ako sa angka na mambabarang. Isang mambabarang ang nanay ko at ako. Dala ko ang sumpa at pangakong binitawan niya bago siya namatay. Nananatiling buhay ang sumpa sa aking pagkatao bilang kanyang tagapagmana sa panahon na handa na akong tanggapin na maging katulad niya. Pero ikaw pa rin naman ang magpapasya ng kapalaran mo. Gusto mo bang maging mambabarang? Gusto mo bang pumatay ng mga tao na walang kalaban-laban? Yun bang iniisip mo? Dahil ang sabi ng nanay, ginagawa niya lamang yon upang magkaroon ng hustisya at pasakitan ng mga taong higit na masalang ang kaluluwa, walang konsensya at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ibig bang sabihin, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga... Hindi ko sila pinatay. Sinambit ko lamang ang orasyon na tinuro sa akin ni nanay upang iligtas ang sarili ko sa oras ng kapahamakan. Hanggang sa ngayon, hindi malinaw sa akin kung paano nangyari ang lahat ng yon, pero pangako, hindi ako may gawa nun. Hindi ko alam kung bakit sila nagkasakit at namatay. Hindi ako mamamatay tao. Pinilit ko mamuhay ng normal para kay tatay. Hindi ko pinakialaman ang aklat at kagamitan na binigay sa akin ni Nanay Lilia. Ayokong maging mambabarang. Ayokong mangyari sa akin ang sinapit niya. Gusto ko magkaroon ng normal na buhay. Yung buhay na naranasan ko nung nabubuhay pa si Tatay Homer. Naniniwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam ko at nararamdaman ko na nagsasabi ka ng totoo. Wala kang dapat ikabahala dahil tanggapin man ni nanay ang relasyon natin o hindi. Mananatili ako sa tabi mo. Hindi tayo maghihiwalay. Mahal kita, Angela. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mateo. Salamat dahil sa kabila ng mga nangyari sa akin, nagkaroon ako ng dahilan para maging masaya ulit. Alam mo, ni minsan, hindi pa kita nakitang umiyak at pinanghinaan ng loob. Kahit minsan, ramdam ko na nasasaktan at nalulungkot ka na. Wala rin naman maitutulong kung iiyak ako. Nung namatay si tatay, kahit malunod pa siya sa luha ko dahil sa sobrang sakit at lungkot, hindi ko rin naman maibabalik ang kanyang buhay. Isa pa, hindi pag-iyak ang solusyon sa anumang mabigat na sitwasyon. Ang kailangan ko lumaban, bumangon at magpatuloy.
Sa paglipas ng mahigit 2 taong relasyon ni Mateo at Angela, ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Mahal, siguradong kapag nalaman ni nanay na magkakaapo na siya, matatanggap niya na tayo. Hindi na ako makapaghintay na ikasal at magsama na tayo sa iisang bubong. Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya. Hindi na rin naman ako makapaghintay. Sana lang sa pagkakataong ito, hindi na natin kailangan magtago. Sana matanggap na ng nanay mo na magiging parte na rin ako ng pamilya ninyo. Kinagabihan, habang sabay na kumakain sina Aling Josie at Mateo, mayat mayang tinitingnan ng binata ang kanyang ina. Ipinagluto niya pa yon at inabutan ng pera ng gabi ring yon. Ano ba meron at masyado mo yata akong mahal sa araw na ito? May gusto ka bang sabihin? May kailangan ka ba? Nay, may importante ho akong sasabihin sa inyo. O edi sabihin mo na, ano ba yon? Nay, plano ko na hong pakasalan ng girlfriend ko. May bago ka na namang girlfriend? Pakakasalan ang hindi mo man lang ipinapakilala sa akin? Nay, wala naman hong bago. Si Angela pa rin ho ang tinutukoy ko. Nay, buntis na po siya. Magkakaapo na ho kayo. Wala ka na talagang natitirang respeto sa akin, Mateo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Pero Nay, ang sabi ko lumayas ka. Kunin mo mga gamit mo ngayon din at umuwi ka na sa bruhang babae na yon. Mula sa gabing ito, kalimutan mo na rin na nanay mo ko dahil mula ngayon, wala na rin akong anak. Nay, wag naman ho kayong ganyan. Saksakan ng tigas yung ulo mo. Layas! Lumayas ka! Matapos ilagay sa isang malaking bag ang kanyang mga gamit, malungkot at maluhaluhang lumabas ng bahay si Mateo. Ang anak ko na lang ang meron ako, kinuha niya pa. Sisiguruhin ko na pagsisisihan mo to, Mateo. Pasasaan ba't iiwanan mo rin ang salot na babaeng yon? Nang gabi ring yun, nagulat si Angela nang makita sa labas ng kanyang bahay ang binata, dala ang mga gamit nito. Pasensya ka na. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Siguradong lalo lamang siya magagalit sa akin. Hindi, pasensya ka na. Ang totoo, nahihiya ako sa iyo, mahal. Hindi ka niya dapat itrato ng ganito. Napakabuti mo kayang tao. Matamis ng ngiti lamang ang itinugon ni Angela sa kanyang kasintahan bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Ang laki na ng pinagbago ng bahay na to. Sayang nga lang at hindi man lamang hinintay ni tatay na matapos to bago siya nawala. Ay. Hayaan mo, sigurado na kung nasaan man siya ngayon, nakikita niya pa rin lahat ng pagsisikap mo. Siya nga pala, kung nabubuhay siya, magugustuhan niya kaya ako? Bakit naman hindi? Hindi ka naman kasing sungit ng nanay mo. Ay, sana dumating ang araw na matanggap niya na tayo at maging masaya na lang siya para sa atin. Basta sa ngayon, isa lang ang alam ko. Mahal kita at kahit hindi siya sang-ayon, pakakasalan pa rin kita sa lalong madaling panahon. Gusto kong magindigal ang pagsasama natin, Angela. Agad na inasikaso ng dalawa ang pagpapakasal sa Wes, bagay na lalo lamang ikinasama ng loob ni Aling Josie. Nasisiguro ko na may ginawa ang impaktang yun sa anak ko. Biruin mo noon pa man, alam na ni Mateo na hindi ko gusto ang babaeng yun. Siguro gusto niya akong gantihan, kaya inagaw niya sa akin ang anak ko. Kaya wala akong pakialam kung anghel siya para sa karamihan, dahil hindi magbabagong tingin ko sa bruhang yon, at kahit anong mangyari, hindi ko siya matatanggap bilang manugang. Isa din niyang si Mateo, talagang nagawa niya pang pakasalan ng babaeng yon, tapos tinitiis niya ako. Malamang sa malamang, kinukontrol siya ng Angela na yon. Hay naku, Aling Josie! Ang aga-aga mainit na naman ang ulo niyo. Pasalamat na nga lamang kayo kasi kung tutuusin, para na nga nanalo sa loto yung anak nyo. Di hamak na mas napaayos ang buhay niya ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kesa siraan mo araw-araw yung manugang mo, makipag-ayos ka na. Ayaw mo man lang bang makatikim na maginhawang buhay? Kahit para sa anak mo na lang at sa magiging apo mo. Hoy! Hindi ko siya sinisiraan. Nagsasabi ako ng totoo. Kayo tong mga bulag at walang alam. Mga buwiset, makauwi na nga lang.
Kahit ano pang gawing paninira ni Aling Josie at pagpaparinig, hindi pa rin siya pinapatulan ng kanyang manugang na si Angela. Nang makapanganak ang babae ay laking gulat noon nang kinaumagahan ay biglang pumunta si Aling Josie. Pasimple namang napangiti si Angela lalo na nang kargahin ng kanyang biyanan ang kanilang anak. Naku, napakapogi ng apo ko. Kamukhang kamukha mong tatay mo. Salamat naman sa Diyos. Nasaan nga pala si Mateo? Bakit mag-isa ka lang dito? May binili lang po siya sa bayan. Papauwi na rin po yon. Magsasalita pa sana si Aling Josie nang bigla namang dumating si Mateo na noon ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Sabi ko na nga ba hindi niyo matitiis ang apo niyo eh. Huwag ka masyadong magsaya. Hindi dahil masaya ko makita ang apo ko ay nakalimutan ko na mga kasalanan mo sa akin. Siya nga pala. Paano yan? Pareho kayong abala sa trabaho. Sino mag-aalaga sa bata? Plano ho namin kumuha ng yaya dahil hindi naman ho kami pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kailangan din hong bumalik agad sa trabaho ni Angela at magkatuwang ho kami mag-aasikaso ng negosyo. Talagang ipagkakatiwala niyo ang bata sa ibang tao? Ako na lang. Mas maigi na rin para may pinagkakaabalahan ako. Yun ay kung papayag yung asawa mo. Wala naman hong problema. Salamat ho, Nay Josie. Mas magiging kampante ho ako kung kayo mismo mag-aalaga sa kanya. Basta, huwag niyo sana siyang dadalhin sa kung saan-saan. Ang bihira naman talaga. Anong akala mo sa akin? Walang isip? At sa tanda ko ng to ay hindi ko pa alam kung ano makabubuti para sa sarili kong apo? Nay, wala naman hong masama sa sinabi ni Angela. Nagpapaalala lang po siya at alam naman natin kung saan kayo laging pumipirme. Wala lamang ako masyadong pinagkakaabalahan kaya palagi ako nandun. Ngayon na may alaga na ako, mananahimik na lamang ako dito sa bahay niyo. Isa pa, para na rin may makapagligpit dito at mukhang napakaraming dapat iligpit. Hindi yata marunong sa bahay ang asawa mo eh. Abala lang ho kami nitong nakaraan at hirap na rin hong magkikilos si Angela mula nung lumaki ang tiyan niya. Hayaan niyo, kukuha na lamang po kami ng tagalinis ng bahay. Huwag na, magsasayang lamang kayo ng pera. Tsaka kung ako mag-aalaga sa bata, ay dito na lang din ako titira. Nakakaburyong na rin sa bahay eh. At dahil makikitira ako, ayaw ko naman maging pabigat at baka isipin pa ng iba dyan na palamunin lamang ako. Mula nang tumira si Aling Josie sa bahay na yun, wala naman siyang makitang ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala na isang mambabarang si Angela. Hanggang sa tumigil na siya sa paghihinala. Hindi naging sapat yun upang tantanan ng biyanan si Angela lalo na't mas tumindi ang selos na nararamdaman niya sa pag-aaruga at pagmamahal ni Mateo sa asawa nito. Isang araw, habang nasa trabaho ang mag-asawa ay inilabas niya ang bata at ipinagyabang sa mga taong dumaraan. Hindi pa yun nakontento at pumunta sa sugalan. Tuwang-tuwa naman ang mga naroroon, lalo na't napakagwapo at napakaputi ng bata. Kumusta ka na, Aling Josie? Nagkasundo na yata kayo ng manugang mo at mukha namang masaya ka na ngayon. Nako, kung alam mo lamang kung paano ako nangungunsumi kapag nakikita kong pagmamukha ng Angela na yon. Sa totoo lang, kawawa ang anak ko. Ang daming trabaho na dapat asikasuhin sa taniman at may kung ano-ano pang kabuhayang naiwan si Homer. Samantalang yung Angela, aalis at uuwi na hindi man lamang yata pinagpapawisan ng kilikili. Pero siya patong hindi makapagbigay ng sapat na panahon para sa anak at asawa niya. Ewan ko ba pero sa tingin ko, ginagamit niya lamang ang anak ko. Palibhasa, hindi niya kayang gampanan ng lahat ng responsibilidad na naiwan ni Homer. Ang kapal nga ng mukha eh, nagagawa pa man lalaki. Pasasan ba't matatauhan din ang aking anak? Kinagabihan, bandang 9:00 ng gabi ay hindi pa rin nakakauwi si Angela. Napansin ni Aling Josie na panay ang silip ni Mateo sa bintana. Ano? Nag-aalala ka na sa asawa mo? Hay naku, Mateo, hindi ka pa ba nagtataka sa kanya? Anong oras na Ilang linggo na yan Baka naman may iba ng tinatrabaho yung asawa mo.
Baka ho nag-overtime lang ulit. Huwag niyo naman hong pinag-iisipan ng masama si Angela. Ay, di sige. Pero huwag kang tutulog-tulog sa pansitan at masyado nagtitiwala. Baka paggising mo isang araw, iniiputan ka na sa ulo ng pinakamamahal mo asawa. Di ba, Apo? Ang tatay mong masyado nagpapauto sa nanay mo. Patuloy na isinasayaw-sayaw ni Aling Josie ang bata hanggang sa may tumigil na motorsiklo sa tapat ng kanilang tarangkahan. At doon bumaba si Angela habang nakahawak sa braso ng lalaki na kasama nito. Mateo, halika! Bilisan mo! Sabi ko na sa iyo nanlalalaki ang asawa mo. Kitang-kita ko kung gaano siya nakayapo sa likod ng lalaki kanina at humawak pa siya sa braso nung bumaba. Ay naku, napakalandi. Hindi na nahiya. Wala ni anumang reaksyon si Mateo. Agad na lang yung lumabas at sinalubong ang kanyang asawa. Kanina pa kita hinihintay. Bakit masyado ka namang ginabi? At saka, sino yung naghatid sa'yo? Pasensya ka na, mahal. May mga kailangan lang kaming tapusin sa opisina kaya gagabihin ako lagi ng uwi. Si Dennis pala yun, bago namin katrabaho. Malapit lang ang bahay niya dito kaya isinabay niya na ako. Kesa naman maghabal-habal pa ako na hindi ko naman kakilala. Oh, akala ko ba bago lang siya? Pero sa lagay, masyado na kayong close at masyado ka na rin nagtitiwala. Alam ba niya na may asawa at anak ka na? Oo naman. Teka nga. Nagsiselos ka ba? Mahal, wala akong ginagawang masama. Kahit abala ako sa trabaho, wala akong ibang iniisip kundi kayo lang ng anak natin. Huwag ka na magtampo. Sorry na. Hindi mo dapat pagselosan yon, ha? Bakla kaya yon? Sige na. Pumasok na tayo at makapaghapunan na. Mabilis namang napawi ang selos na nararamdaman ni Mateo, lalo na nang yakapin siya ni Angela. Napataas kilay naman si Aling Josie habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Magbihis ka na't kargahin mo tong anak mo para naman maramdaman niya na may nanay pa siya. Opo, sandali lang po, Nay. Agad na pumasok si Angela sa kanyang silid at napabuntong hininga naman si Mateo sabay tumingin sa kanyang ina. Nay, huwag naman kayong ganyan magsalita kay Angela. Pagod na nga yung tao tapos... Tingnan mo nga ako, Mateo. Kung ikaw masyadong nauuto niyang asawa mo, ibahin mo ako. Ay nako, kailan ka kaya magigising sa katotohanan? Lumipas ang ilang buwan. Mas lalong naging abala sa trabaho si Angela, lalo na nang mapromote yun. Nagpatuloy din ang pagiging sulsulera ng kanyang biyanan sa mga bagay na hindi na pagkakaunawaan ng mag-asawa. Alam mo, kaysa magalit ka't makipag-away sa kanya, gawin mo na lang din ang ginagawa niya sa'yo. Ay nako, may dahilan ka naman Kasalanan niya rin naman kung sakali. Wala namang nagbabago, di ba? Hindi kanya pinapahalagahan bilang asawa. Paano na lang kung wala ako dito? Siguradong pati tong apo ko na pabayaan niya na. Isang gabi, 10:00 na nang makauwi si Angela. Madalas ay hindi na siya sinasalubong ng kanyang asawa. Nay, wala pa po ba si Mateo? Wala pa nga Napapadalas na rin yata ang pag-uwi niya ng hating gabi. Hindi ba nagpapaalam sa'yo kung saan pumupunta? Imposible namang nasa bukid pa ng ganitong oras. Ay, sa bagay, wala ka na kasing panahon sa mag-ama mo, kaya ayan, malamang sa malamang, napatagay na naman yun sa kung saan. Nay, sana naman nauunawaan niya na trabahong inaasikaso ko para rin to sa amin. Lalo na ngayong nasira na yung bangka at mahina rin ang ani nitong mga nakaraan. Abay, hindi sapat na dahilan yan. Kaya sinasabi ko sa iyo, kapag dumating ang araw na hinanap ni Mateo sa ibang pangangailangan niya, hindi mo siya masisisi. Hindi na nakakain ng hapunan si Angela dahil sa pag-aalala. Ilang beses niyang tinawagan ang kanyang asawa, ngunit pinapatayan siya ng telepono. Kung wala kang ginagawang kalokohan, hindi mo kailangang patayin ang cellphone mo. Mateo, huwag naman sana. Hindi kita mapapatawad kapag niloko mo ko. Nang dumating ang lalaki, ay gising na gising pa si Angela. Sinong kasama mo kanina? Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Hindi mo man lang naamoy ang sarili mo bago ka pumasok ng bahay. Nambababae ka ba, Mateo? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. Mateo, tinatanong kita. Nambababae ka ba?
Kapag sinabi ko bang oo, mananahimik ka na? Tsaka pwede ba, Angela? Huwag kang umasta na parang may pakialam ka pa sa akin. Wala namang mas importante sa'yo kundi ang lintik na posisyon mo sa trabaho eh. Isa pa, patas na tayo. Nanlalaki ka, mambababae ako. Wala kang karapatang bastusin ako ng ganito. Wala akong ibang inisip kundi ang ikabubuti ng pamilya natin. Ni minsan hindi suwagi sa isip kong ibinibintang mo sa akin at wala kang karapatang gantihan ako dahil wala akong ginagawa masama. Sa unang pagkakataon, dahil sa pinaghalo-halong pagod at sama ng loob, hindi na malayan ni Angela ang pagpatak ng butil-butil niyang luha. Ngunit nung mga oras na yon, tiningnan lamang siya ni Mateo na parang walang halagang bagay, sabay lumabas sa kanilang silid. Kinaumagahan, paggising niya ay kinausap siya ni Aling Josie bago siya umalis papasok sa kanyang trabaho. Anong sabi ni Mateo? Nagkausap ba kayo? Hindi po. Aalis na ho ako. Tulog na tulog pa po siya. Kayo na pong bahala kay baby. Susubukan ko pong umuwi na maaga. Huwag sanang sasamaan loob mo kung nakagawa ng kasalanan si Mateo. Dahil marami ka rin namang pagkukulang sa kanya, di ba? Makalipas ang ilang buwan, umuwi sa isang bahay, magkatabi sa pagtulog, ngunit ramdam ni Angela na malayong-malayo na ang loob ni Mateo sa kanya. Kapag sinusubukan niyang kausapin yon, ay nauuwi lamang sa pagtatalo. Kaya hinayaan niya na lamang ang kanyang asawa, lalo na't naaapektuhan na rin ang kanyang trabaho. Hinayaan niya na lamang yon, lalo na't nararamdaman niya na hindi niya maisasalba ang kanilang relasyon dahil siya na lang din naman ang nag-iisang kumakapit sa kanilang sinumpaan ng araw na sila ay ikinasal. Isang araw. Mateo, sinong babaeng yan? Nay, si Maricar ho. Pinalayas ho kasi siya ng mga magulang niya nang malaman na nagdadalang tao siya. Wala ho siyang ibang mapupuntahan. Pwede po bang pauwiin muna natin siya sa bahay? Sandali, ano mo bang babaeng yan at kung umasta kay akala mo ikaw ang ama ng bata? Nay, tama ho kayo. Ako po ang tatay ng batang dinadala niya. Ay, Sus Mariosep, anong problema itong pinasok mo? Gusto mo bang ipakulong ka ng asawa mo? Bakit naman hindi ka nag-iingat? Pwede ka mambabae pero yung makabuntis hindi. Ay, nag-iisip ka ba? At ikaw naman babae, saksakan ka rin ng tanga. Magpapabuntis ka na rin lang sa may asawa pa. Nay, tama na yan. Tulungan niyo na lang kami. Hindi pwedeng malaman ni Angela ang tungkol sa amin. Ewan ko sa'yo. Sabihin na lang natin na pinsan mong babae na yan at nasa Maynila ang asawa niya para hindi siya magduda. Ay, hanggang kailan natin maitatago to? Siya, sige na, linisin mo yung bahay at mag-ingat kayo sa mga ikinikilos nyo. Walang pwede makaalam sa totoong relasyon ninyo, ha? Isang malaking kahihiyan to at gulo kapag nagkataon. Bandang 6:00 ng gabi, maagang umuwi si Angela dahil natapos agad ang kanyang trabaho. May mga bitbit na prutas at groceries na binili niya sa bayan bago tuluyang umuwi ng bahay. Nagulat siya dahil sinalubong siya ng magandang ngiti ni Mateo. Bagay na matagal na nitong hindi ginagawa. Akin na, mabigat yung bitbit mo. Wag na. Kaya ko naman. Salamat na lang. Si baby, gising ba? Katutulog lang. Pinatulog muna ni nanay bago siya umuwi sa bahay. Umuwi sa bahay ninyo? Bakit? Anong meron? Yung pinsan ko kasi nariyan. Mag-isa lang kasi siya sa bahay niya sa sentro kaya, ayun, naisipang dumito muna at yung asawa niya nasa Maynila. Sana dito mo na lang pinatuloy para nakilala ko yung pinsan mo. Isa pa, masikip doon at para may kasama dito si nanay sa araw. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Kesa naman mag-isa rin siya doon sa bahay niyo. Sandali lang, mahal. Pupuntahan ko sila. Siguradong matutuwa si nanay. Sige. Ako na lang ang magluluto ng hapunan. Maaga pa naman. Sa kabila ng sama ng loob ni Angela, nanatili siyang kalmado. Ayaw niya kasing magkahiwalay sila at lumaki ang kanilang anak na walang kumpletong pamilya.
Kahit papano, dahil sa ipinakita ni Mateo noong mga oras na yon, ay nabuhayan siya ng pag-asa na muling babalik sa dati ang kanilang pagsasama. Mahal na mahal niya si Mateo, lalong-lalo na ang kanilang anak. Buong pusong tinanggap ni Angela si Maricar sa kanilang bahay. Ibinigay niya pa ang mga damit niyang pambuntis at ilan pang gamit nang malamang nagdadalang tao yun. Sa loob ng 1 linggo na pamamalagi ng ipinakilalang pinsan na si Maricar sa kanilang bahay, ay mainit niya yun tinanggap. Sa araw ay malayang nagsasama bilang magkarelasyon sina Mateo at Maricar sa sariling pamamahay ni Angela. At sa pagsapit ng gabi ay nagpapanggap naman sila bilang magpinsan. Isang gabi, nagising si Angela. Hindi niya maunawaan kung bakit ilang gabi na siyang hindi dinadalaw ng antok at mabigat ang kanyang pakiramdam. Nakapikit man ang kanyang mga mata, ay gising na gising ang kanyang diwa. Maya-maya, dahan-dahang inalis ni Mateo ang pagkakayapos sa kanyang asawa at dahan-dahang bumangon sa pag-aakala na tulog si Angela. Dahan-dahan din niyang binuksan ang pinto. Ilang sandali lamang ay bumangon din si Angela at sinundan ang kanyang asawa. Kitang-kita niya kung saang kwarto pumasok yon. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng pinto habang naririnig ang pag-uusap at halinghing ng mga taksil na pinagkatiwalaan niya. Wala siyang ibang maramdaman kundi sakit at galit na nagawa siyang lokohin ng kanyang asawa sa sarili niyang pamamahay. Bumalik siya sa kanyang kwarto at ikinandado ang pinto. Sigurado siya na anumang oras ay babalik si Mateo sa loob noon. Ang lakas ng loob mo para lukohin ako. Pagkatapos ng lahat ng pagtitiis ko sa relasyon natin dahil sa nanay mo, nagawa mo pa akong pagtaksilan. Nakakadiri ka. Isa ka rin, Maricar. May asawa ka na't lahat-lahat, pumatol ka pa sa may asawa. At higit sa lahat, pinsan mo pa talaga. Mga baboy, humanda kayo sa akin. Lalong-lalo ka na, Mateo. Ilang sandali pa, narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob sa kanilang pinto. Bumangon si Angela at gulat na gulat naman si Mateo nang biglang bumukas ang pintuan. San ka galing? Umihi lang ako, mahal. Ganun ba? Nakatulog ka na ba? Mukha kasing pagod na pagod ka. Pinagpapawisan ka rin. Naiinitan ka ba? Sige na, matulog ka na ulit. Iihi rin ako. Hayop ka talaga. Saksakan ka ng sinungaling. Napakunot noon naman si Mateo sa sunod-sunod na sinabi ni Angela. Kahit papaano ay nakaramdam siya sa kakaibang tono ng pananalita ng kanyang asawa. Napansin niya kayang matagal akong nawala? Ay, hindi naman siguro. Dala ng pagod, mabilis na nakatulog yon. Nang bumalik si Angela sa higaan ay nanginginig pa rin ang kanyang kamay sa galit. Kinuha niya ang gunting sa tukador at umupo sa kanilang kama at tinitigan ang muka ng sinungaling at taksil niyang asawa. Gusto kitang saktan. Gusto kitang patayin. Wala kang karapatang pagtaksilan ako, Mateo. Pero mas magiging masaya ako kung pahihirapan kita habang sinasampal ko sa iyong katotohanan na nagkamali ka ng niloko. Bukas na bukas rin ay magkakaalaman tayo. Muli yung tumayo at iniwan sa tagiliran ni Mateo ang malaki at matalas na gunting. Tumungo yun sa kusina at kumuha ng karne. Ginayat niya ang mga yon ng pinong-pino na tila ba doon ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Pagkatapos ay naisipan niya ng magluto para sa kanilang almusal. Makalipas ang ilang oras, maagang nagising ang mga kasama ni Angela sa bahay dahil sa amoy na nagmumula sa kusina, hanggang sa niyaya niya na ang mga yon mag-almusal. Anong meron? Birthday mo ba? Bakit ang dami mo niluto?
Hindi po kasi ako papasok, kaya ayon, naisip kong ipagluto kayo, lalo ng asawa ko. Isa pa, gusto kong matikman din to ni Maricar, sigurado ako na lagi siyang gutom. Tsaka, para maiba naman, mukha kasing nagsawa na si Mateo sa paulit-ulit na putahe, kaya sigurado ako na gusto niyang tumikim ng iba. Hindi ba, mahal? Tara na, kain na tayo. Hindi naman nakaimik ang tatlo na noon ay nagkatinginan lamang. Bakit naman ang tahimik nyo? Wala ba kayong gustong ikwento o sabihin? Minsan na lang mangyari to, yung sabay-sabay tayong kumakain. Kaya nga parang ang dami kong namimiss. Marami rin ba akong hindi alam? Ikaw, Nay, baka naman gusto mo magkwento sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Kumain ka na lang, hindi kung ano-ano lumalabas dyan sa bibig mo. Hindi mo na nirespeto ang pagkain. Pasensya na, Hunay, kung nababastusan kayo sa mga sinasabi ko. Pero hindi po ba mas nakakabastos ang ginagawa ng anak nyo at ng pamangkin ninyo? Ano? Bakit nanahimik kayo? Oo, alam ko na. At gusto kong malaman ng lahat. Kung hindi, pare-pareho kayong mananagot sa akin. Angela, ano ba sinasabi mo? Walang ginagawa masama ang anak ko. Ano ba namang chismis yan at saan mo nasagap? Kapag kasalanan ng ibang tao, lalo na tungkol sa akin, ipinagkakalat nyo agad. Ngayon, bakit hindi nyo ipagkalat ang kababuyan ng anak ninyo? Matagal nyo na bang alam? May kinalaman ba kayo sa lahat ng to? At ikaw, kabit ka. Napakalandi mo at ang lakas ng loob mo. Napahagulhol na lamang si Maricar at nanginig ang kamay sa takot. Sabay sinabi ang buong katotohanan. Sinampal pa yon ni Aling Josie at pinaratangan ng sinungaling. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng Maricar na yan. Gusto niya lamang sirain si Mateo. Hindi magagawa yan ng anak ko at hindi naman kami nakakasiguro na si Mateo ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Mga sinungaling! Talaga bang lulusutan niyo pa to? Lumayas kayo sa pamamahay ko! Ngayon din! Mahal, huwag ka naman nagbibiro ng ganyan. Aayusin ko to. Alang-alang sa anak natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na itama lahat ng pagkakamali ko. Hindi lahat ng pagkakamali ay maitatama ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko nahahayaan pang saktan at lokohin mo ako ng paulit-ulit. Magsama kayo ng nanay mo. Napakawalang hiya nyo. Lumayas kayo dito! Layas! Dinampot ni Angela ang kutsilyo at nanlilisik ang mga mata na tinutukan ang mga yun. Ni hindi niya na binigyan pa ng pagkakataon na makapagsalitang muli ang kanyang biyanan at asawa. Ipinagtulakan niya na rin palabas ng kanyang bahay. Lintik ka kasi, Mateo. At ikaw na babae ka, pahamak ka. Kasalanan mo lahat ng to. Boba! Paano na yan? Paano na apo ko? Ang maayos na buhay na meron tayo. Ikaw rin, sa dinami-dami na magiging ama ng anak mo, bakit si Mateo pa? Magiging pabigat ka lang sa buhay naming mag-ina. Tama, Nanay. Nangyari na nangyari. Haharapin ko to. Gagawin ko lahat. Sisiguruhin ko na hindi ako mahihiwalay sa mag-ina ko. Aayusin ko to. Mahal na mahal niya ako at hindi niya ako magagawang tiisin. Kailangan ko lang pahupain mo ng galit niya. Sana nga, Mateo. Dahil nakikita ko na sagad sa buto ang galit na nararamdaman niya. Baka mamaya kung ano magawa niya sa atin. Habang papalabas ng tarangkahan ng tatlo ay nakita nila ang isang babae na mahaba ang kasuotan at nakatalukbong ng itim na tela. Natatakpan ang kalahating mukha noon. Nakatitig yun sa kanila, sabay ngumisi. Sino ka? Anong kailangan mo? Nandito ako para maningil para sa anak ko. Bahala ka dyan. Baliw, maigi pa, pasukin mo ang bahay na yan at mukhang magkakasundo kayo ng bruhan na katira dyan. Tara na, Mateo, at baka makita pa tayo ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Siguradong isa sa mga araw na ito ay pagpipiestahan na tayo ng mga lintik na yan. Ay, ikaw, Maricar, habang maliit pa yung tiyan mo, matuto kang dumiskarte at wag aasa sa anak ko. Ano ka sinuswerte? Buisit! Nagpatuloy sa pagkain si Angela. Ninanamnam ang masasarap na nakahain sa kanyang lamesa. Walang dahilan para umiyak at panghinaan ng loob. Para lamang sa mga mahihinang nilalang ang pagluha. Kung nabubuhay lamang si nanay, sana kasama ko siya ngayon.
Sana buhay na lang siya. Kasabay ng mga salitang yon ang pamilyar na kakaibang ihip ng hangin. Sa matagal na panahon ay noon lamang muling naramdaman ni Angela ang enerhiya na taglay ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanya ang babaeng nakatalukbong ng kulay itim. Dahan-dahang inalis noon ang talukbong sa kanyang ulo. Bakas ang peklat ng nasunog nitong muka at kalahating bahagi ng ulo na hindi tinubuan ng buhok. Hindi niya na mamukaan kung sino yon. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Anak, si nanay ito. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Babalikan kita at magkakasama tayong muli. Babalik ako sa araw na kailangan mo na ako. Sa panahon na mas handa ka ng yakapin ang kapalaran na nakatadhana para sa'yo. Mahigpit na niyakap ni Angela ang kanyang ina dahil sa labis na tuwa. Ang akala ko patay na kayo. Papaanong... Nakaligtas ako sa sunog nung gabing yon. Sa tulong ng aking kapangyarihan, narito ko ngayon, anak. Nandito na ako at hindi na tayo maghihiwalay pa. Magiging ganap ka ng katulad ko. Makapangyarihan at hindi masisindak ng kahit na sino. Tama kayo, Nay. Gusto ko silang gumapang at magmakaawa. Pagod na akong maging mabuting tao at maawa sa mga taong walang ginawa kundi saktan ako. Paglalaruan natin sila, anak. Paikutin sa ating mga palad. Masayang pinagsaluhan ng mag-ina ang napakaraming pagkain na nakahain sa lamesa. Masayang masaya si Angela na makita ang kanyang nanay na sarap na kinakain ang kanyang mga niluto. Buong araw silang nag-usap at nagplano kung ano ang gagawin kina Mateo at Aling Josie. Sigurado ka bang ayaw mong gumanti sa babae ng asawa mo? Ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo, Nay. Biktima lang din siya ni Mateo. At saka, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman lahat ng kasinungalingan ng mag-inang yon. Buntis siya at ayaw kong maging dahilan para mapahamak ang isang inosenteng bata. Sa patuloy na pag-uusap ng dalawa, doon nalaman ni Angela na ang nanay niya ang nambarang at pumatay sa kanyang tatay Homer at mga kaanak noon. Sa matagal na panahon, nagtatago ako sa dilim. Ni minsan, hindi ka nanguglit sa aking paningin. Siniguro ko munang malaya kang magawa ang mga gusto mo at umasa ako na tuluyang magbabago ang nakatadhanang buhay para sa iyo. Ngunit nagkamali ako. Sadyang pareho tayo ng kapalaran. Pagsapit ng dilim, tinungo nila ang isang silid kung saan naroon ang ilang gamit na matagal na itinago ni Angela. Dahil kay Mateo itinago ko ito at matagal na panahong inalis sa isip ko na aralin ang aklat na ito. Hindi ko akalaing siya rin ang magiging dahilan kung bakit hawak ko to ngayon. Huwag kang magpapadaig sa awa. Kung gusto mong maging magaling na mambabarang, wala kang ibang iisipin kundi ang galit, poot at paghihiganti. Makalipas ang isang linggo, naging usap-usapan sa buong baryo ang malubhang karamdaman na iniinda ni Mateo. Iniwanan na rin yon ni Maricar dahil sa pang-aalipusta ni Aling Josie. Walang doktor ang makapagsabi sa kung anong uri ng sakit ang dumapo sa lalaki. Lumobo ang tiyan, may bukol sa leeg at namamanas ang buong katawan. Hindi na yun makatulog at walang ibang ginawa
kundi ang humiyaw dahil sa sakit sa tuwing sasapit ang gabi. Nay, tulungan mo ko. Ayoko pa mamatay. Gusto ko pa makasamang anak ko, Nay. Ano ka ba naman? Wala na tayong pera at baon na tayo sa utang. Wala na tayong pambayad sa ospital at maging sa albularyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hayop na Angela yan. Kapag hindi kanya tinantanan, ako mismong papatay sa kanya. Bago ko pa man niya mapatay, mas mabuti pang makakaya niya ba talaga akong patayan, Nay? Hindi niya na ba talaga ako mapapatawad? Kita mo naman, diba? Unti-unti ka na niyang pinapatay sa sakit. Kaya niyang pumatay, Mateo. Dahil isa siya mambabarang. Alagad siya ng demonyo. Ay, dito ka lang muna. Pumunta sa kusina si Aling Josie. Kinuha niya ang karit at sumugod sa bahay ni Angela. Angela, lumabas ka dyan! Ipakita mo sa lahat ang pagiging demonyita mo! Sobra-sobra ng pagpapahirap mo kay Mateo! Papatayin kita! Isang babae ang lumabas na may mahabang buhok at nakasuot ng bestidang kulay itim. Nang mamukaan yon ni Aling Josie ay bigla siyang napaatras. Ikaw na naman! Sino ka ba talaga at anong ginagawa mo sa pamamahay ng bruha kong manugang? Katulad ka rin ba niya? May alam ka ba sa nangyayari sa anak ko? Masyado ka namang matapang. Huwag kang mag-alala. Ganto lang ang itsura ko, pero hindi naman ako masamang tao. Siya nga pala, ako na ang bagong may-ari ng bahay na yan. Matagal nang nakaalis si Angela at ang kanyang anak. Hindi maaari. Kailangan niyang bawiin ang sumpa sa anak ko. Kailangan kong mapatay ang babaeng yon. Pwede bang huminahon ka? Huwag kang nag-e-eskandalo dito. Hindi ko alam ang buong kwento, pero baka sakaling makatulong ako. Kung magtitiwala ka sa akin, maaari akong makatulong upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng anak mo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Isa ka bang albularyo? Sabihin na natin na kaya kong manggamot at pumatay ng kapwa ko mambabarang. Kung ganun, mukhang ikaw nga ang solusyon sa problema namin. Pagalingin mo ang anak ko at patayin mo ang bumarang sa kanya. Kaya mo bang gawin yon? Bakit hindi? Kung kinakailangan, halika. Huwag na tayong magsayang pa ng oras dahil baka bago pa man tayo makarating ay malagutan na ng hininga ang anak mo. Ibang klaseng maglaro ng buhay ang mga tulad namin. Walang lugar ang awa at pagpapatawad. Nang makarating sila sa bahay ni Aling Josie ay tumungo sila sa isang silid kung saan patuloy pa rin sa pagdaing si Mateo. Nagulat naman yon nang makita ang nakakatakot na muka na kasama ng kanyang ina. Huwag ka lalapit sa akin! Ikaw mambabarang! Masyado ka namang matatakutin, iho. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka na tapusin ang hirap na pinagdaraanan mo ngayon. Nahihirapan ka na, hindi ba? Hindi mo na ba kaya ang sakit? Pwede bang gamutin mo na ang anak ko? Hindi mo ba nakikita? Hirap na siya. Kung gusto mo pa siyang makasama ng buhay, doon ka sa labas maghintay. Kumalma ka at huwag mo kong inuutusan. Labas! Masyado nang malaki ang tiyan mo, iho. Alam mo ba kung anong laman yan? Uod at iba't ibang insekto na unti-unting humihigop ng lakas mo. Gusto mo bang hiwain ko sa gitna nang makita mo? Anong ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Huwag ka mag-alala.
Hindi ko naman ipagdadamot sa iyo ang katotohanan para bago ka man lamang mamatay ay malaman mo kung sino talaga ako. Mateo, ako ang ina ng babaeng niloko mo. At bilang ina, nandito ako para maningil at gusto ko ring makita kung gaano na siya kahusay sa paggamit ng itim na kapangyarihan. At tingnan mo nga naman, walang duda na anak ko nga talaga siya. Nay, paalisin mo ang babaeng ito, Nay! Mateo, ano ba nangyayari dyan? Buksan mo tong pinto. Ayos lang ba ang anak ko? Narindi naman si Lilia sa ingay ni Aling Josie na patuloy na kinakalampag ang pintuan. Kaya naman nag-usal siya ng mga salita at ilang sandali lamang ay biglang nabingi ang tainga nito, kasabay ang pagbulwak ng dugo sa kanyang ilong. Nanginginig ang kamay nang makita ang kanyang sarili sa salamin at bigla yung nawalan ng malay. Samantala, alam kong malaki yung kasalanan ko kay Angela. Pinagsisisihan ko na nagawa ko sa kanya. Pakiusap, maawa po kayo sa akin. Gusto ko pa makita ang mag-ina ko. Huwag ka nang umasa pa, Mateo. Dahil yan ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Mamatay kang nangungulila sa kanila. Wala ka ng asawa't anak dahil ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw! ipinatong ni Lilia ang kamay niyang may mahahabang kuko sa ibabaw ng napakalaking tiyan ni Mateo, habang paulit-ulit sa mga salita na kanyang sinasambit. Malakas na sigaw na dulot ng sakit habang naglilitawan ang maninipis at naglalakihang ugat sa tiyan, hanggang sa nabutasyon at nagsilabasan ang napakalansang amoy ng nana at dugo. Gayon din ang mga walang buhay na insekto at uod na may iba't ibang kulay at laki. Nakadilat ang mga mata ni Mateo at nakabuka ang bibig. Ilang sandali pa, may lumabas na mga bangaw na nag-iwan ng maraming itlog sa mga sugat ng balat sa mukha ng lalaki at iba pang parte ng kanyang katawan. Matapos ang pangyayaring yun, agad nang umalis si Lilia. Nagising na lamang si Aling Josie na labis ang pagkahilo. Wala siyang maalala sa nangyari. Pumasok siya sa kwarto at nakita ang kalagayan ng kanyang anak. Lumabas yon at nanghingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. May iilan naman tumulong at humingi na rin ng tulong sa iba pang opisyal ng barangay upang matulungan si Aling Josie. Dahil sa napakabaho at napakabilis na pangangamoy bulok ng katawan ni Mateo, ay agad yung inilibing ng mga kagawad ng barangay. Makalipas ang isang araw. Hay nako, Aling Josie, mag-iingat ka. Sigurado ako na isusunod ka ng mambabarang na pumatay sa anak mo. Alam mo, siguradong galit na galit sa iyo yung manugang mo, o kaya yung babaeng nabuntis ng anak mo. Hay nako, ikaw naman kasi, kinonsinti mo pa siya, tapos wala ka nang ginawa kundi siraan si Angela. Paano kung ikaw naman ang isunod niya? Hoy, naririnig mo ba ako? Aling Josie, nagbagong buhay na? Ganun? Tiningnan lamang ni Aling Josie ang babaeng nasa kanyang harapan, sabay pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nagulat siya nang may nakitang anino ng isang babae na pumasok sa kanyang kwarto. Sino yan? Angela? Anong ginagawa mo dito? Nanay Josie naman, hindi niyo man lang ba ako na-miss? Wala na si Mateo. Wala na siya, Angela. Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Masakit siguro yung harap-harapan kang niloloko pagkatapos mong pagkatiwalaan ng buong puso. Kasing sakit ng pinagkakaisahan at pinagsinungalingan ng mga taong mahal mo. Hindi sapat na dahilan yon para patayin mo siya. Kasalanan mo rin naman, di ba? Pabaya ka.
Wala kang kwentang asawa, kaya siya ng babae. Walang kwenta? Mula nang umuwi sa pamamahay kong anak mo, naging maayos ang buhay niya. Binago ko ang buhay niya. Pero ano, sinamantala niya ang lahat ng yon. Pera, babae, at yung tiwala at pagmamahal ko. Wala ring sapat na dahilan para lokohin niyo ako. Ngayon, patas na tayo. Namnamin mo ang sakit ng aking paghihiganti. Angela, patawarin mo ko. Kasalanan ko. Ako nagtulak sa kanya na gumawa ng bagay na ikasisira niyo. Gusto ko lang maghiwalay kayo at bumalik siya sa akin. Kaya naisip kong saksakan ka ng sama. Masyadong makitid ang utak mo. Masyadong marumi. Mula nang maging mag-asawa kami ni Mateo, wala ka ng ibang ginawa kundi siraan ako. Ngayon, masaya ka na ba na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin? Naging masaya ka ba? Sumagot ka! Tama na, Angela. Hindi ako makahinga. Huwag mo naman gawin sa akin to. Patawarin mo ko. Humihingi ka lang naman ng tawad dahil gusto mong isalba ang buhay mo. Pero malabo na magbago pa ang isang katulad mo. Isa pa, para saan pa? Hindi ba't mas masaya kung magsasama kayo ni Mateo hanggang sa impyerno? Hayop ka! Napakasama mo! Demonyo ka talaga! Pues, hihilahin kita at isasama kita doon! Yan lang palang kaya mo? Sige, sa ngayon ikaw munang panalo. Pero magbilang ka na dahil kasabay ng pagkagat ng dilim, unti-unti mo na ring mararamdaman ang aking paghihiganti. Matapos yun, agad nang umalis si Angela at bumalik sa kanyang bahay, sabay sumakay ng kotse na bago niyang bili. Nakasakay na rin ang kanyang inang si Lilia habang karga-karga ang kanyang apo. Tatay Homer, pasensya na kung kailangan kong iwan ang lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Babaunin kong lahat ng masasayang alaala natin. Pangako, aayusin kong muli ang buhay ko kasama si nanay at ang anak ko. Nasa mabuting kamay na rin ho ang mga ari-ariang iniwan ninyo. Huwag kayong magagalit sa naging pasya ko, ha. Sa kabila ng aking bagong kaalaman, bilang isang mambabarang, mananatili akong mabuti sa mga taong totoong nagmamahal sa amin ng anak ko. Agad na nilang pinaarangkada ang sasakyan at umalis. Yun din ang araw na lilipat na sila sa mas payapang lugar kung saan napagpasyahan nilang magsimulang muli. Bagong bahay kung saan bubuo sila ng panibagong masasayang ala-ala bilang isang pamilya. Pagsapit ng dilim, napatakbo sa lababo si Aling Josie matapos uminom at nakaramdam ng labis na pangingilo. Nagmumog siya ng tubig at sa kanyang pagdura ay kasabay na bumagsak ang kanyang mga ngipin. Nagpagulong-gulong din yon sa sahig dahil pakiramdam niya ay may kung anong pumapaso at gumagapang na mga insekto sa kanyang katawan. May tumubong kung ano-anong kulay itim na malalaking butlig sa kanyang muka at kamay, hanggang sa maramdaman niyang umiigsi ang kanyang dila at unti-unti na siyang hindi nakapagsasalita. Gumapang yun sa sahig hanggang sa makalabas ng bahay. Kung ito kabayaran sa lahat ng mga kasalanan gagawa ko, Diyos ko, pagkawawin niyo po ako at sana dumating ang araw na mapatawad din ako ni Angela. Kasalanan ko ang lahat. Yon! Namatay na bungal. Patay tayo dyan. Dahil dyan, meron po tayong shout out. Hi kay Joanna Rose Velarde, kay Kiara Sofia. Shout out po kay Alma Naong, kay Desiree de los Santos, kay Chris Alcantara, Chris Gel Mamado, Corazon Piquero, Jing Vaflor, Sydney Crosswind. Hi din po kay Nelsa Marikit, kay Vilma Bautista, sa Amamang Pang at Santos family from Jackie Deliman. Hi po kay Jessel Colamar, kay Jelin Sapra, kay Kate Paglinawan,
Chai Fabricante, Mads Adriano, Rayan Zacarian, kay Nolan Odi, Perena Galarosa from JB. Hi din po kay Melanie Santos, kay Delia Alyon, kay Kat Burglar Cutie. Hello po kay Cyrus, kay Arlene Librehan. Hi kay Catalea Soto, kay Roslyn Gumok, kay Harry Potter. Harry Potter, ha? Hi din po kay Feli from Kuwait. Sa Hipolito...